Kung matalino ka, magbayad ka ng sarili mong mga bayarin. Ang boses ng nanay ko'y humiwa sa aming munting apartment na parang basag na salamin. Suot ko pa ang aking unipormeng may bahid ng mantika, masakit ang paa mula sa 2 shift, nang isaksak niya sa kamay ko ang tumpok ng mga overdue na abiso na parang ako ang may kasalanan sa bawat pulang numero sa pahina. Walang. Kumusta ang araw mo? Walang. Kumain ka na ba? Puro sisihan lang. Ako si Lani, 22 taong gulang, at sa aming bahay, hindi ako kailanman naging anak. Ako ang kanyang sandalan. Nababayaran ko na po ang 2 nauna. Mahina kong sabi. Kung gayon, bayaran mo na rin ang natitira. Bulyaw niya. Nang gabing iyon, may bumigay sa loob ko. Hindi ako umalis para parusahan siya. Umalis ako para tumigil sa pagdurugo para sa kanya. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo sa akin kung saan ka nanonood ngayon. Isang tahimik na kusina, isang nakaparadang sasakyan, o isang silid na sa wakas ay para sa iyo lang. Ang mga alingawngaw ng buhay ay kasama mo habang binubuklat natin ang susunod na pahina. Ang pera ang amo sa aming bahay, hindi pagmamahal, hindi lohika. Pera na madalas nawawala ang nagpapasya sa lahat. Nang umalis ang tatay ko, hindi lang siya naglaho, dinala niya ang huling piraso ng balanse, at ang nanay ko, hindi siya umiyak. Tumigas ang kanyang puso. Bawat atrasadong bayarin ay naging kasalanan ko. Bawat abiso ng pagkaputol ng serbisyo ay nangangahulugan ng paghampas ng pinto. Matataas na boses, at ako'y nakatayo sa kusina na hawak ang galit niya na parang mga pinamili na hindi ko naman hiniling na dalhin. Sa edad na 16, nagkaroon ako ng trabaho bilang crew sa isang fast food, sakay sa bus, may mantikang uniforme, masakit ang paa. Kinuha niya ang debit card ko para sa kaligtasan. Pero hindi ko na ito nakita pa. Tinawag niya itong pagtutulungan. Pero ang ginawa ko lang ay magbayad ng renta, sigarilyo, alak, at cable na pinapanood niya buong araw. Minsan, umuwi ako na may dalang libreng pizza mula sa trabaho. Tiningnan niya ako na parang pinagtaksilan ko siya. Huwag kang umasta na parang isa kang tagapagtaguyod ngayon. Tumigil siya sa pagtatrabaho. Sinimulan niya akong tawaging kanyang sandalan. Ang mga kaibigan ko'y tumigil sa pag-imbita sa akin. Walang gustong lumapit kapag sinisigawan niya ako sa balkonahe. Hindi nagbago ang kolehiyo. Nagbigay lang ito sa kanya ng mas maraming access sa pera ko. Kinuha niya ang refund ng scholarship ko, inubos ang mga student loan ko, ginamit ang pangalan ko para mag-cosign sa ilang bagay. Nag-aaral ako sa sahig sa tabi ng makina ng labada dahil iyon lang ang tahimik na lugar. Minsan, susugod siya habang may online exam ako. Sumisigaw na magpadala ako ng pera o bilhan siya ng sigarilyo. Hindi niya kailanman tinanong ang tungkol sa mga klase ko. Pero kung makakuha ako ng A, akala mo kung sino ka na ngayon. Ang kaarawan ko'y lumipas 1 taon. Walang regalo, walang hapunan, puro away lang tungkol sa pagkalimot ko mag-refill ng sigarilyo niya. Hindi siya nagpalaki ng isang anak. Ginamit niya ako bilang sandata. Nagpalipas ako ng gabi sa sofa ni Beth. Ang apartment niya'y napakaliit. Halos walang espasyo para sa dalawa. Pero ito ang unang lugar na hindi humingi ng kahit ano mula sa akin. Tahimik kaming nakaupo. Ang ilaw ng poste ay naghahagis ng anino sa dingding. Patuloy kong tinititigan ang cellphone ko. Naghihintay ng mensahe na hindi dumating. Walang paghingi ng tawad. Walang pagkakataranta. Puro katahimikan lang. Umalis ka na rin sa wakas, bulong ni Beth. Dapat matagal mo nang ginawa. Tumango ako. Ngunit kahit nakayakap ako sa hiram na kumot, hindi nagpahinga ang katawan ko. Dahil kahit umalis ako, ang pangalan ko'y hindi. Ang kontrata sa bahay, ang mga account sa kuryente, tubig at internet, ang mga utang. Sa umaga, inililigpit ko ang labada ni Beth at nililinis ang lababo niya. Pilit na hindi maramdaman na ako'y pabigat sa kabutihan ng iba.
Habang patuloy pa ring binabayaran ang buhay, nakakatakas ko lang. Ilang araw ang lumipas, bumalik ako para kunin ang huling gamit ko habang wala siya. At doon ko ito nakita, isang makapal na sobre sa mesa. Ang pangalan ko, hindi sa kanya. Huling abiso. Binuksan ko ito at tila bumaba ang aking tiyan. Isang credit card na hindi ko kailanman binuksan. Libu-libong piso, mga late fee, mga hindi nabayarang obligasyon, lahat sa pangalan ko. Tiningnan ko ang mga drawer. Mayroon pang iba. Ang ilan ay bukas. Ang ilan ay selyado. Mga store card, gas card, cash advance, mga sulat tungkol sa overdraft. Lahat ng ito ay sa akin. Maliban na lang sa hindi ko kailanman pinirmahan ang kahit isa. Tumakbo ako pabalik sa lugar ni Beth. Ang puso ko'y malakas na bumubulusok na hindi ko na marinig ang iba. Ikinatag namin ang mga sulat sa mesa niya na parang ebidensya ng pulis. Binuksan niya ang mga ito. Basag ang boses ni Beth. Ito ay pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Siya ang nanay ko, mahina kong sabi. Pero maging ako, hindi na ako naniniwala na iyon ang dahilan para palampasin ito. Nang gabing iyon, hindi ako natulog. Habang mahimbing na naghihilik si Beth sa kabilang silid, nakaupo ako sa harap ng laptop ko, isang notebook, at ang lahat ng kalat ng aking buhay pinansyal. Kinuha ko ang aking credit report sa unang pagkakataon. Bawat linya ay masakit. Mga bill ng cellphone, mga utility na hindi ko kailanman ginamit, mga utang na hindi ko kailanman nakita, mga credit card na hindi ko kailanman hinawakan. Naaalala ko ang mukha niya. Bawat beses na inabot niya sa akin ang isang panulat. Pirmahan mo lang to. Wala lang yan. Sinimulan kong idokumento ang lahat. Mga screenshot, voicemails, text messages, kung saan tinawag niya akong makasarili dahil sa kailangan ko ng pamasahe. Mga larawan ng sobre, kopya ng mga pirma. Gumawa ako ng folder. Pinangalanan ko itong ebidensya dahil sa loob ng maraming taon. Akala ko'y nag-overreact lang ako. Ngayon, mayroon na akong patunay. Hindi lang niya gusto ang tulong ko. Gusto niya ang katahimikan ko. Kung ito ang buhay mo kung ginamit ng sarili mong ina ang pangalan mo na parang credit card, ano ang gagawin mo? Mag-comment ng isa. 1. Para panatilihin ang kapayapaan at manatiling tahimik. Mag-comment ng 2. Ato. Para magtakda ng linya at protektahan ang pangalan mo. Kinabukasan, hinila ako ni Beth sa isang libreng legal aid clinic. Dinala ko ang lahat. Credit reports, mga sobre, screenshot, voicemails. Ang babae sa likod ng mesa ay naglaan ng oras sa pagbasa sa tumpok ng papeles. Kalmado ang boses niya, ngunit hindi ang kanyang mga mata. Seryoso ito, Anya. May mga opsyon ka. Opsyon? Ulit ko. Halos pabulong. Maaari mong questionin ang mga account, maghain ng ulat ng pandaraya o magsampa ng kaso. Kumalabog ang aking lalamunan. Magsasampa ng kaso laban sa sarili kong ina? Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Laban sa taong nagnakaw ng iyong pagkakakilanlan? Ang pagiging kadugo ay hindi lisensya para gumawa ng krimen. Umalis ako na nanginginig. Ang mga binti ko'y parang salamin, ngunit may nagbago sa loob ko. Sa loob ng maraming taon, ginamit ng nanay ko ang salitang pamilya na parang baluti. Na para bang ginawa ng salitang iyon na sagrado ang kanyang mga aksyon, na para bang ang pagmamahal ay nangangahulugang katahimikan. Isinara ko ang personal kong bank account. Nagbukas ng bago sa ibang bangko, in-update ang direct deposit ko sa trabaho. Pagkatapos ay nagbukas ako ng browser tab at sinimulan kong tawagan ang bawat utility company na konektado sa pangalan ko. Gas, internet, tubig, kuryente. Bawat beses ay pareho ang sinabi kong pangungusap. Gusto kong alisin ang sarili ko sa account na ito. Agarang epekto. Karamihan sa mga ahente ay magalang. May nagtanong, sigurado ka? Iiwan yan ang balanse ng buo sa natitirang account holder. Sigurado ako, sabi ko. Tapos na akong sumalo sa hindi ako. Nang makarating ako sa kumpanya ng kuryente, ang boses ng babae sa kabilang linya
ay tila nag-aalangan. Para lang malaman mo, kung hindi ito mababayaran, mapuputol ang kuryente. Huminto ako. Pagkatapos ay malinaw na sinabi, naiintindihan ko. Pakipagpatuloy. Nanginginig ang mga kamay ko, ngunit mas malinaw ang pakiramdam ng dibdib ko. Hindi ito galit. Ito ay pagliligtas sa sarili. Isang linggo pagkatapos, nag-vibrate ang cellphone ko. Ang pangalan niya ang nagliwanag sa screen. Matagal ko itong tinitigan. Pagkatapos ay sinagot. Bakit patay ang kuryente? Sigaw niya. Ano ang ginawa mo? Nasisira ang pagkain ko. Ay, hindi ko ma-charge ang cellphone ko. Nakaupo ako sa dilim. Pinanatili kong kalmado ang boses ko. Nababayaran mo ba ang bill? Ikaw ang laging umaasikaso niyan. Bulyaw niya. Sabi nila, inalis mo ang sarili mo. Inalis ko. Sabi ko, hindi na ako ang iyong co-signer. Hindi na ang iyong ATM. Hindi na ang iyong panangga. Nagngingit-ngit siya. Anak na walang utang na loob. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Bumuntong hininga ako. Isinakripisyo mo ako. Sabi ko, hindi dahil sa pagmamahal, kundi para sa kaginhawaan mo. Pagkatapos ay sinabi ko ang pinakamalaking takot niya. Itinago ko ang lahat. Mga email, voicemails, mga pirma. Hindi na lang ito. Sa pagitan nating dalawa. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi siya nagtaas ng boses. Umurong siya sa katahimikan. Dungpu. Nauna ang mga text. Pagkakasala, galit, desperasyon. Sinisira mo ako. Ako ang nagpalaki sa'yo ng mag-isa. Kung hindi mo aayusin ito, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang ginawa mo. Hindi ko pinansin ang mga ito hanggang sa may isang nagpa-twist sa tiyan ko. Sinabi ko sa tita mo na nagnakaw ka sa akin. Ayun na, ang huling sandata niya, ang kwento. Kung hindi niya ako makokontrol, kokontrolin niya ang salaysay. Kinabukasan, tumawag ang tita Feko, galit na galit. Lani, paano mo nagawang kumuha ng pera sa sarili mong ina at iwanan siyang ganito? Nakaupo siya sa dilim. Hindi ako nakipagtalo, sinabi ko lang. Nakita mo na ba ang mga bill, ang mga account, kahit ano, na nasa pangalan ko? Hindi. Dadalahin ko ang lahat. Sabi ko, ngayong gabi, imbitahin mo ang sinumang gusto mo. Kasama ang nanay ko. Kinagabihan, pumasok ako sa bahay ng tita Feko na may dalang folder. Naroon na ang nanay ko. Nakabalot sa sweater. Mukhang maliit. Hindi niya ako tiningnan sa mata. Tumayo ang tita Feko. Lani, sobra na ito. Nahihiya ang nanay mo. May utang ka sa kanya. Binuksan ko ang folder at inilatag ang unang tumpok. Mga bill ng kuryente sa pangalan ko. Mga credit card, mga loan application, handwriting na hindi akin. Sinuri ng tita Feko ang isang papel. Kumunot ang noo. Ito, ikaw. Ang lahat ng ito? Hindi po. Sabi ko, nasa klase ako. Nasa trabaho ako. Wala akong binuksan na kahit isa sa mga ito. Tumalo ng nanay ko. Ahas na walang utang na loob, nangungulit sa mga gamit ko. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Hindi mo ako pinalaki. Inubos mo ako. Inangat ng tita Feko ang isang papel. Nena, ito ba ang pirma mo? Nagbitak ang mukha ng nanay ko. Pamilya tayo. Bulyaw niya. Hindi mo naiintindihan. May utang siya sa akin. Tumigas ang boses ng tita Feko. Hindi siya ang iyong pampensyon. Anak mo siya. Abot ko sa folder at kinuha ang huling pahina. Isang chain ng email. Ito ang fraud report na isinampa ko. Kailangan kong pangalanan kung sino ang nagbukas ng mga account. Nanginginig ang mga kamay ng tita Feko. Pinangalanan mo? Siya? Wala akong choice. Sabi ko. Kung hindi, dadalhin ko ang utang na ito sa susunod na 20 taon. Nagring ang doorbell. Kumurap ang tita Feko. Sino pa ang darating? Inimbitahan ko po ang may-ari ng apartment. Sabi ko. Matatag ang tibok ng puso. Sinusubukan niya akong tawagan tungkol sa kontrata. Pumasok ang landlord
magalang. Ngunit matatag. Magandang gabi. Kailangan lang kumpirmahin ang pag-alis ni Lani sa kontrata ay opisyal na. Mula sa susunod na buwan, ang unit ay kay Nena na lang. Ngunit kung mananatiling hindi bayad ang balanse, magpapatuloy kami sa pagpapaalis. Namutla ang nanay ko. Ginawa mo ito, bulong niya. Tumayo ako ng tuwid. Hindi, pinigilan lang kitang gamitin ang pangalan ko bilang panangga. Totoo ang abiso ng pagpapaalis. 30 araw, wala ng extensions. Tumawag ang tita Feko para kumpirmahin ito. Wala siyang mapupuntahan, mahina niyang sabi. Sinisisi niya ang lahat, pero higit sa lahat, ikaw. Nakaramdam ako ng pagod. Pagod na maging kontrabida sa isang kwento na hindi ako ang sumulat. Pagod na patunayan na hindi ako ang sumira sa amin. Sa trabaho, kumuha ako ng dagdag na oras. Sa paaralan, nakipagkita ako sa isang counselor na sa wakas ay nagbigay sa akin ng salita para sa lahat ng dinanas ko. Hindi iyon pagmamahal na mahirap tanggapin, sabi niya. Iyon ay pang-aabusong pinansyal, pang-aabusong emosyonal at nalampasan mo iyon. Lumipas ang mga linggo. Pagkatapos isang umaga, may kumatok sa pinto ko. Siya iyon. Walang makeup, walang init sa boses niya, pagod lang. Hinarangan mo ang numero ko, sabi niya, kaya kailangan kong pumunta. Hindi siya humingi ng pahintulot na pumasok. Hindi siya umiyak. Isang bagay lang ang sinabi niya. Mahal mo pa ba ako? Lunok ako ng malalim. Opo, sabi ko. Iyon ang dahilan kung bakit napakahirap nito. Napailing siya. Kung gayon, bakit mo ito hinahayaan? Dahil ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang hahayaan kitang sirain ako, sabi ko. At hindi nito buburahin ang ginawa mo. Tiningnan niya ang lupa. Wala na akong natitira. Ako. Matagal mo na akong kasama. Bulong ko. Pero ginamit mo ako na parang credit card. Lumingon siya para umalis. Hindi ako sumunod. Sinabi niya minsan sa akin, kung matalino ka, magbayad ka ng sarili mong mga bayarin. Ginawa ko. At sa unang pagkakataon, siya naman ang kailangang magbayad sa kanya. Kung may bahagi ng kwentong ito ang umantig sa iyo, kung naranasan mo ring sabihan na may utang na loob ka sa iyong kinabukasan, i-like, i-share at mag-subscribe. Ang mga alingaunggaw ng buhay ay nagdadala sa inyo ng totoong kwento ng tahimik na lakas at hustisyang emosyonal. Marami pang boses ang naghihintay na marinig